Samantala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Ang mga lalawigan sa northern part ng Luzon ay naghahanda na sa potensyal na epekto ng Super Typhoon na si Inday, bagyong may international name na Bobby, na maaring maglandfall o hindi maglalandfall sa ating bansa pero inaasahan na magbibigay ng malakas sa mga pag-ulan at malakas na hangin sa island province ng Batanes. Ang mga residente itinali na ang bubong ng kanilang mga tahanan at nilagyan ng tukod ang kanilang mga bintana gamit ang mga makeshift shutters. Habang gumagalaw palapit sa Batanes ang bagyong si Inday, ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes kahapon, ang mga taga-barangay ay tinutulungan ng mga disaster responders at mga military reservists at mga local volunteers na nagsagawa din ng tulong para buhatin ng mga fishing boats at dalhin sa mas mataas sa lugar along the shorelines ng ilan sa mga barangay ng Batanes. Ayon nito sa sabtang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer na si Mark Israel Castro, ang mga paghahandang ito ay ginawa na rin sa ilang mga bayan sa Batanes tulad ng Basco, Itbayat, Mahataw at Ivana. Ayon sa Batanes Coast Guard, suspendido na ang paglalakbay ng lahat ng maliliit na bangka sa karagatan ng lalawigan ng Batanes. Suspendido na rin ang mga biyahe ng eroplano galing at patungo sa lalawigan ng Batanes. Samantala sa Masbate, nag-utos si Governor Ricardo Co sa lahat ng mga local officials na magsagawa na ng preemptive at forced evacuation sa mga residenteng naninirahan sa mga low-lying at mga baybaying dagat dahil naman sa banta ng bagyong si Inday at ng malakas na busang ulan sa hinaman ng pinag-iba yung Southwest Monsoon o Habagat. Sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, sinabi nito na napanatili ng bagyong si Inday ang lakas ito habang ito'y tumatahak sa Northern Luzon. Gumagalaw ito sa direksyong Pakanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Malayo ang bagyo, 1,100 km sa silangan ng Northern Luzon sa huling pagtaya ng Pag-asa. Pero nakataas na ang signal number 1 sa 12 lalawigan, karamihan ay nasa Northern Luzon simula pa kahapon ng hapon. Ito ay ang lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Ganon din ang lalawigan ng Isabela at northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduanes. Sinabi ng Pag-asa ng bagyong si Inday ay nagtataglay pa rin ng maximum wind 195 km per hour at may pagbugsong umaabot ng 240 km per hour. Napanatili nito ang Super Typhoon category at inaasang mananatili sa ganung lakas hanggang sa araw nito ng Huwebes. At inaasahan simula mamayang gabi o bukas ng madaling araw magsisimula ng humina ang bagyong si Inday. Sinabi ng Pag-asa ng pinakang epekto sa ating bansa ng Super Typhoon na ito na hindi naman maglalandfall sa ating bansa ay papaigtingin ito o palalakasin ng ulan dala ng Southwest Monsoon. At sa gilid ng bagyong si Inday, magkakaroon ng gale force gust ng hangin sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes at Biyernes. Dahil naman sa mabagal ang paggalaw sa direksyong west-northwestward sa susunod na 12 oras. Ipinagbabawal pa rin ang mga pagbiyahe sa karagatan ng mga sasakyang pandagat sa northern part ng bansa. Inaasang bukas ng gabi o Sabado ng umaga magtutungo na sa Southern Islands ng Japan at sa karagatan north of Taiwan ang Super Typhoon. Sa Southern Luzon ng Montenegro Shipping Lines kinansela ang lahat ng kanilang nakaschedule na biyahe na Lucena City, San Agustin, Romblon simula pa kahapon dahil naman sa masamang kalagayan ng panahon. Ilan din sa mga ferry trips mula at patungo ng Port of Calapan sa Batangas City ay kanselado na simula pa kahapon.
Sa Cordillera Region naman ng DPWH nagtala ng mga listahan ng lansangan na nasa panganib o may panganib sa mga motorista sa panahon ng sama ng panahon kasama ng 2 tulay sa Calanasan Town at seksyon ng Apayao, Ilocos Norte Road. Samantala, hanggang kahapon bukas pa ang lahat ng lansangan patungo ng Baguio City kasama ng Cannon Road kung saan nagaganap ang landslide sa panahon ng malakas na buhos ng ulan.